Tinatamad ka bang pumasok? Sa school? O sa opisina? O talagang nawalan ka ng gana bumangon sa kama? Yung tumunog yung alarm, tapos napatitig ka na lang sa kisame. Yung bigat ng katawan mo, mas mabigat pa sa kumot mo. Madalas nating sabihin na tamad tayo. Pero paano kung hindi naman talaga katamaran ng dahilan? Baka pagod ka lang. At baka mali ang label na binibigay mo sa sarili mo. Halika, pag-usapan natin. Ako nga pala si Kit. Isa akong coach or team lead sa isang kumpanya kung saan ang trabaho ko ay i-make sure na maging magaling ang mga tao ko sa kanilang mga role sa office. Hindi naman na bago sa atin ang makaranas ng pagkatamad sa pagpasok. Minsan, mas madalas pa nga ito mangyari kaysa yung sa ganahan tayo. Nakikita ko to sa sarili ko and madalas, nakikita ko rin to sa mga ahente ko. Iba't iba ang rason, pero isa lang ang pinupuntahan. Absent. Makwento ko na lang sa'yo. Sa tagal ko sa industriya, marami na akong nakita at nakilala. Mga taong papasok na punong-puno ng pag-asa, pero unti-unting kinakain ng mga problema hindi naman related sa trabaho. Tawagin na lang natin silang tropa. Madalas may nakakausap ako sa kanila ng mabilisan lang. Quick talk. Para bang coaching session. Yung iba sa kanila, nagkakasakit na physically dahil sa sobrang stress, pagod, yung katawan nila mismo bumibigay. Yung iba naman, namumroblema sa kanilang mga pamilya. Yung isa nga sa mga tropa, ilang araw nang wala at ngayon lang nakapasok. Hindi ko na siya ginisa ng tanong. Kinamusta ko lang siya. Brother, okay ka pa ba? Yun, doon lumabas lahat. Hindi lang pala trabaho ang mabigat. May sakit na nararamdaman, may problema sa pamilya, at higit sa lahat, yung takot na baka isang araw, hindi na siya makabangon sa bigat ng worries niya. Ang bigat na daw. Totoo naman, sabi ko. Mahirap talagang makita ng malinaw ang future pag araw-araw ka rin sinasagat ng buhay. Bad trip. Malamang may similar experience ka tulad na to. Baka nga mas malala pa eh. Ang hirap mong i-judge. At wala rin naman akong plano. Pero abot ko yung kabusitan mo. Hindi sa lahat ng oras, kaya natin piliin yung masaya lang. Minsan, sapat na yung piliin mo lang maging present. Kahit hindi ka masaya. Kahit pagustuhin mo, hindi siya akma sa sitwasyon mo ngayon. Minsan pa nga, nung pipiliin mo ng maging masaya, parang ang feeling eh, mali ito. Hindi ako dapat nagsasaya ngayon. Masakit pa niyan. May mga tao magsasabi sa'yo na, kaya mo yan. Isipin mo ang sarili mo. Magdasal ka. May awa ang Diyos. At kung ano-ano pa. Ang sarap i-appreciate ng ganun pero ba't ayaw tumalab? Iniisip mo ang solusyon pero yung ending lang ang nakikita mo. Na hindi mo ma-imagine kung paano yung proseso. Siguro, minsan okay lang din na isipin natin na hindi natin kaya. Baka signal yun na kailangan pala talaga natin ng tulong ng iba. Kung hindi man, baka tayo pala ang inaantay ng iba na matulungan sila. Pero kailangan lang natin ng panahon para maranasan muna natin yung hirap na dinadanas ng iba. Alam mo yun, para mag-gets din natin sila. Madalas kasi, iniisip natin na iniwan na tayo ng mundo, na wala nang may pakialam sa atin. Sana huwag ka magulat pag malaman mong may mga tao pala, kahit isa lang, yung nag-look forward na makita ka araw-araw na pumapasok, yung nagagalak pag nandyan ka, di lang nila sinasabi. At sila rin yung mga nalulungkot or nag-aalala pag wala ka naman. Without us knowing,
tayo pala ang rason kaya patuloy na nagsisikap yung iba. Maraming rason para i-give up mo yung ngayon. Pero pati ba yung magandang bagay na yun dapat din mawala? May Diyos ka man o wala, nag-exist ka kasi importante ka. Di mo man alam ang sagot kung paano nangyari yun. May dahilan kung ba't andyan ka pa. Sana di ka sumuko sa'yo. Sana di mo rin kami sukuan. Balang araw, kakalma ka at makikita mo ng klaro kung nasan ka dapat at ginagawa mo na ang mga bagay na pangarap mo na ngayon. Darating ang araw na ikaw naman ang bibigyan ng opportunity na magpakalma ng bagyo ng iba. Sana sa araw na yon, mapapasalamatan mo ang sarili mo kasi kinaya mo. Hanggang sa susunod nating coaching, kapatid. Asahan kita bukas ha. Lagi ulit tayo.